Kung isa kang YouTuber or content creator na gustong mag-grow ng channel at mag-boost ng earnings, kailangan mong malaman ang tungkol sa Spotter Studio. Designed to para tulungan ng mga creators na katulad mo na mag-optimize ng content, maintindihan ng analytics, at gumawa ng smarter decisions para ma-maximize ang revenue. Sa video na to, i-breakdown ko lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Spotter Studio. Kung ano siya, paano siya gumagana, at bakit siya worth ng oras mo. Let's dive in. Ang Spotter Studio ay designed para gawing mas simple ang content creation process, habang tinutulungan ang YouTube creators na ma-maximize ang performance at revenue nila. Bilang isang platform na specifically tailored para sa YouTube, nag-offer to ng advanced tools at insights na lampas pa sa kayang ibigay ng YouTube Studio mismo. Para sa mga creators na seryoso sa pag-grow ng channel nila, ang Spotter Studio ay naglalayong i-bridge ang gap sa pagitan ng analytics, strategy, at execution. Para mabigyan kita ng full understanding ng potential nito, let's dive into its features, strengths, limitations, at kung paano ito fit sa mas malaking content creation landscape. Isa sa mga pinaka-appealing na aspeto ng Spotter Studio ay ang kakayahan nitong lumampas sa surface level data. Habang nagbibigay ang YouTube Studio ng valuable metrics tulad ng views, watch time, at audience attention, ang Spotter Studio naman ay nag-a-analyze ng mga metrics na into more detail para makapagbigay ng actionable insights. For example, hindi lang niya ipapakita na mas mataas ang retention rate ng isang video kumpara sa iba. I-breakdown pa niya kung bakit ganon. Pwede niyang i-highlight ang specific moments sa video kung saan consistently nagda-drop off ang viewers na magbibigay sa iyo ng opportunity para ma-refine ang content strategy mo. Itong level ng analysis na to ay sobrang useful para sa mga creators na gustong malaman mismo kung ano yung exact factors na nagda-drive o humahadlang sa success nila. Nag-excel din ang Spotter Studio pagdating sa pagtulong sa creators na magplano ng content. Alam natin, ang brainstorming ng ideas ay isa sa pinaka-time consuming na part ng creative process, lalo na para sa mga creators na may pressure na kailangan laging may bago silang mai-post. Yung AI-driven suggestion tools ng Spotter Studio ay nakakatulong para i-streamline ito. Nag-offer siya ng topic ideas na based sa channel history mo, trending topics sa YouTube, at interests ng audience mo. For instance, kung lifestyle content ang focus ng channel mo, pwede kang bigyan ni Spotter Studio ng suggestions tulad ng seasonal trends, popular routines, or challenges na patok sa niche mo. Tailored ang mga suggestions na to. Nagbibigay ng balance pagitan ng broad appeal at relevance sa specific audience mo. While hindi ito total replacement para sa creative brainstorming, nagsisilbi naman itong valuable starting point. Another standout feature ng Spotter Studio ay yung focus nito sa monetization optimization. Alam natin, maraming YouTube creators ang nakarely sa ad revenue bilang primary income stream. Pero medyo tricky minsan alamin kung paano at saan ba dapat maglagay ng ads nang hindi naiinis ang viewers. Nagbibigay ang Spotter Studio ng data-driven recommendations kung saan at paano mag-place ng ads para ma-maximize ang impact nito. For example, pwede niyang i-suggest na maglagay ka sa middle ng ad pagkatapos ng isang particularly engaging segment kasi mas maliit ang chance na mag-skip ang viewers mo or mag-abandon ng video kapag sobrang hooked na sila. Itong feature na to ay nakakatulong sa creators na mahanap yung tamang balance sa pagitan ng mas mataas na revenue at positive viewer experience. Beyond sa ad placement, tumutulong din ang Spotter Studio sa creators para ma-diversify ang income streams nila. Nagbibigay ito ng insights tungkol sa audience behavior at purchasing patterns na makakatulong sa pag-decide kung kailan mag-launch ng merchandise, mag-set up ng memberships, or makipag-partner sa brands. For example, kung pinapakita ng analytics na sobrang engaged ang audience mo sa isang specific type ng content, pwede mo i-consider gumawa ng digital product tulad ng ebook or course na nakatailor sa topic na yon. Itong klase ng guidance na ganito ay sobrang valuable para sa creators na gustong magtayo ng sustainable na business model, hindi lang nakarely sa ad revenue. Para naman sa mga creators na nag-handle ng multiple projects or may team collaboration, may kasama ring workflow management tools ang Spotter Studio para maging mas organized at efficient ang content production. Pwede kang mag-map out ng content calendar, mag-assign ng tasks sa team members, at mag-track ng deadlines, lahat ng to sa loob lang ng isang dashboard. Itong feature na to ay sobrang helpful lalo na para sa mid-sized at larger channels na sabay-sabay nag-handle ng multiple uploads, collaborations, at brand deals. Kahit para sa solo creators, sobrang laking tulong ang pagkakaroon ng centralized place para magplano at mag-track ng progress kasi nababawasan nito yung mental load at nakakatulong mag-stay on schedule yung projects. Isa pa sa mga area kung saan sobrang nagsashine ng Spotter Studio ay yung real-time performance monitoring. Kapag nag-upload ka ng video, continuous niyang tinatrack yung performance nito at nagbibigay siya ng suggestions para ma-improve pa. For example, kung mababa yung click-through rate ng video kumpara sa expected, pwedeng i-recommend ni Spotter Studio na i-update yung thumbnail or i-refine yung title para mas engaging. Kung bumababa agad yung audience retention sa early part ng video, pwede niyang i-suggest na i-rework yung opening para mas mahook agad yung viewers. Itong mga real-time adjustments na to ang nagbibigay ng tools sa creators para makapag-adapt agad at ma-maximize yung potential ng bawat upload. Kahit sobrang lakas ng Spotter Studio, hindi rin ito perfect at may mga limitations din. Isa sa mga pinaka-notable ay exclusive lang ito sa YouTube. While nakakatulong to para maging sobrang specialized, ibig sabihin din nito na yung creators na gumagawa ng content sa multiple platforms tulad ng TikTok, Instagram, or Twitch, hindi masyadong may kinabang dito. Additionally, kahit AI-driven at data-backed yung recommendations nito, minsan pakiramdam ng ibang creators na masyadong impersonal or generic, lalo na kung niche yung audience mo or highly specific yung branding needs mo. For example, kung may unique comedic tone yung channel mo, baka hindi fully mag-align yung style mo sa mga suggested video ideas ng platform at kailangan mo pa rin ng extra creative input para gumana siya. Isa pang factor na dapat consider ay yung pricing. Ang Spotter Studio ay naka-subscription model at hindi ito ideal para sa creators na nagsisimula pa lang at may limited budget. Pero para sa creators na may consistent na revenue, madaling ma-justify yung cost ng platform dahil nakakatulong tong mag-increase ng income at mag-streamline ng workflows. Yung free trial period ay isang magandang opportunity para matest mo yung features ng Spotter Studio at ma-determine kung bagay ba talaga siya sa needs mo. Eto na, dito nagsashine ang Spotter Studio. Sa kakayahan nitong mag-cater sa creators sa iba't ibang stage
stage ng journey nila. Para sa beginners, yung clear insights at user-friendly interface nito ay sobrang valuable tool para matutunan ng basics at lumago yung channel strategically. Para naman sa mas experienced creators, yung advanced analytics at workflow tools nito ay nagbibigay ng scalability na kailangan para ma-manage ang mas malalaking operations. Itong flexibility na to ang dahilan kung bakit versatile solution ng Spotter Studio para sa wide range ng content creators. Pagdating sa competition, nagdi-distinguish ang Spotter Studio sa pamamagitan ng focus nito sa YouTube-specific tools at monetization strategies. Habang yung ibang platforms tulad ng TubeBuddy or vidIQ ay nag-o-offer ng helpful optimization features, yung kakayahan ni Spotter Studio na pagsamahin ng workflow management, advanced analytics, at revenue optimization sa iisang platform ang talagang nagsiset apart sa kanya. Hindi lang to tungkol sa pag-intindi ng channel data mo. Ang mahalaga ay kung paano mo gamitin yung data para makagawa ng meaningful action. Para sa mga creators na nagtatanong kung worth ba ang investment sa Spotter Studio, ang sagot talaga ay depende sa goals mo at sa current workflow mo. Kung naghahanap ka ng tool na makakatulong mag-save ng oras, magbigay ng actionable insights, at makatulong mag-grow ng audience at revenue, nag-offer ang Spotter Studio ng sobrang comprehensive na set of features para ma-achieve ang mga objectives na yan. However, kung lumampas sa YouTube ang needs mo o mas gusto mong i-maintain ang complete creative freedom, baka hindi ito ang perfect fit para sa'yo. Ngayon na napag-usapan na natin ang features ng Spotter Studio, let's talk about kung paano ka talaga makakapag-start gumamit nito. Kung gusto mong mag-start sa Spotter Studio, highly recommended ko na gamitin mo yung link sa description sa baba. Pag naklik mo na yung link na yun, mapupunta ka naman sa page na ganito yung itsura. As you can see, kung gusto nating mag-start gamit to, meron silang 60-day trial period na pwede nating simulan ng absolutely free. Ibig sabihin, hindi kailangan ng purchase at pwede na nating gamitin ang karamihan sa features nila sa process na to. Also, kung gusto nating silipin yung pricing, meron silang very simple price model na sobrang daling intindihin at suportahan. Meron silang monthly plan at kapag yearly plan yung kinuha mo, makakasave ka ng mga 50% sa overall subscription mo. It's $2.99 for the year. At kung monthly naman, nasa $49 per month. Pwede rin tayo mag-start ng free 60-day trial period by clicking the button na magdadala sa atin dito. And then, once nandito na tayo, mag-sign up lang tayo gamit yung Google. Once nasa loob na tayo ng Spotter Studio, officially ready na tayong gamitin lahat ng amazing tools nila at mas maintindihan pa yung metrics natin. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. Let me know sa comments below kung ano yung thoughts nyo about Spotter Studio. Definitely, isa tong awesome tool. At talagang nakikita ko yung sarili ko na gagamitin ko to sa daily content activities ko. Yung metrics na binibigay nila at yung overall insights ay sobrang invaluable. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at sobrang excited na kung makita kayo sa future videos pa na gagawin namin. Make sure na i-hit nyo yung like button at mag-subscribe. Also, remember na anumang links ang nasa description ay pwedeng magbigay sa amin ng monetary benefit. So thank you in advance sa pagsuporta sa channel na to. Other than that, I'll see you guys in the next one.